Alright, yung nakita ko natin ay Verdon Park by Consonhe Incorporated, DMCI. Verdon Park. Na kung saan bago pa yan na itayo dyan dati, may mga nakatira dyan mga informal settlers, no? Or mga slums area, mga ganun. Basta ngayon maganda na siya, no? Mas naging Verdon Park na. Madadaanan natin yung na yan, Verdon Park na yan, sa pagpapunta tayo ng Times Beach. Dadaan kasi yan sa Ecoland Drive. Dito pala tayo ngayon sa SM City Davao. SM City Davao kasi siya ang pinakaunang SM sa Davao. Yun ba yun? Tapos sa Cebu naman, SM City Cebu is yun po yung pinakaunang SM sa Cebu City. Matatagpuan naman sa Barangay Mabulo, Cebu City. Ngayon, batayan dito. Wala lang, gusto ko lang mag-tour. Gusto ko lang kayong ipakita sa inyong lugar kung ano meron dito. SM City Davao. Ito ay binuksan 2000, SM City Davao, Quimpo Boulevard, corner Tulip and Ecoland Drive. SM Subdivision, Ecoland Subdivision, Matina, Davao City, Philippines. SM City Davao, or referred as SM Ecoland by the residents. So ibig sabihin ng talagang pinaka-address talaga nito or pinaka-official name ay SM City Davao. Tinatawag lang nating mga taga Davao na SM City or SM Ecoland. Kasi nga, dalawa naman ang SM natin sa Davao. SM Lanang and SM Ecoland. Tapos meron pa tayong isang SM, pero save more, doon sa may Macro dati, sa may Bangkal Road, Davao City, MacArthur Highway. Tapos teleperformance and kung ano pa mga BPI dito na itatayo, no? Zone to rise, no? Merong bagong gusaling ginagawa or mayroong bagong construction or under construction na SM Extension. So itong SM Extension na to ay hindi na to bago sa aking pananaw kasi ako'y nakakita na ng mga SM ng Pilipinas na yan ang ginagawa, kinoconstruct sila, palaki ng palaki, no? Para baga silang yung alam mo yung bahay ng mga termites, ay termites ba tawag? Yung yung kinakain ng mga tingkarol, yung mga nasa nasa punong nyug. Di ba yung palaki ng palaki yung nila, yung bahay na simula lang sa konti lang, parang gakamao lang hanggang sa lalaki yung lang parang mga bahay. Anyway, SM Fairview, no? SM City Fairview or SM Fairview, yun na yun. Bali, napakalaki na ng SM Fairview siguro ngayon. Hindi ko na siya nakita. Huli kong punta doon ay 2021 I guess, or 2021. Basta. So napunta ko yung SM Fairview, napakalaki na ng ng kanilang gusali, gawa nung extended nga siya, no. Talagang hindi lang siya extended, expanding sa width, pati na rin sa kanyang height. Kasi nga BPO din daw yun eh. So dito naman sa Davao, ang SM ay yan na nga, magiging BPO, another shops and stores, tapos lalagyan din siya ng mga eskwelahan, no? Ano bang school ang pagmamayari ng SM? So yun na nga, opening nito started. So madalas ko laging sambit na 1999 or year 2000. Yun pala pinaka legit and accurate na date opening talaga nito is 2001. Dito, November 17, 2001. So 22 years ago na. So ibig sabihin 22 years old na itong si SM City Davao, Ecoland. Pero dito tayo ngayon mga hagala, facing tayo sa annex lang to. So ang pinaka-main talaga na SM is yun doon, natalikuran sa gitna. Yan na yan. Kasi ito siya is annex lang yan mula dito, yan hanggang dito. From there, yan, hanggang dito. Yan ay annex building lang. Annex means extension, parang gano'n. Basa, main mall. The main mall is a 3-level square-shaped building with anchor tenants. The SM store and SM supermarket. So dito tayo itong binabasa natin is dito yung sa may main. Kaso nga hindi nga natin siya tanaw, gawa nung meron to dito. Or sige, atras tayo dito sa area para mas makita natin yung main na structure, main building structure ng SM habang magbabasa tayo ng description and physical details.
Nga pala, I would like to say shout out to Miss Jackie Hofer Schaffer. Ma'am Jackie, hindi po ako makapag-update siguro sa SM to rin kasi parang hindi pa naman yata groundbreaking nasimulan, no? Binasa ko yung comment ni Kuya Dayo, I mean yung kanyang vlog kasi meron siyang 9 months ago. Tapos yun sa comment doon may nasasabi na 2017 pa daw talaga yun nagsisimulang usap-usapan na SM. Tapos yung mga taga doon naman mga natitinda talagang kinonfirm naman lang na SM daw talaga. Pero sige tingnan natin minsan sana bukas sa sunod na araw. So dito na tayo sa medyo malayuan, no? Medyo distansya na tayo sa SM para makita talaga natin yung main building na habang binabasa natin. Kasi para doon makatutok yung ating camera habang binabasa ko yung description sa physical details nitong SM City Ecoland. Basta ito nakikita ho ninyo, yan, mula dyan sa teleperformance hanggang dito. Yan tulad yan mayroong covered walkway or covered bridge yan. So dyan yun yung SM Annex. Ano nga ba mayroon sa SM Annex? I mean, muna tayo, main mall pala. Mamaya ng SM Annex yun, pangalawa, SM Annex. Napakalawak pala na itong car park nila kasi wala silang basement. Unlike sa SM Lanang, merong basement, meron din silang open field. Oh, yun no? We are now facing SM Main. Okay, basa. SM Main Mall is a 3-level square shape building with anchor tenants. The SM store and the SM supermarket. It also features 6 digital cinemas. It has many local and international store brands along with the old entertainment center, the former Cyberzone. Meron siyang passport office of the Department of Foreign Affairs, occupies 3,400 square meters, 37,000 square feet of space in the mall's 3rd level, which opened in September 2012. The Annex. So yun na nga, The Annex. Ito na, The Annex. Yan. The Annex is an expansion building of SM City Davao. It has shops on its first and second floors, while business processes outsourcing facilities are on its 3rd and 4th floors. So mas mataas pa talaga mas high rise. Mas mataas ang kanyang height ni Annex kumpara kay Main. Kasi si Main is hanggang 3rd floor lang. Yan na nga matatagpuan yung Department of Foreign Affairs. Annex. Okay. So tapos na tayo sa main building. Annex. Dito na tayo ngayon sa extension. I mean expansion rather. Okay, 2023 expansion building. Yan expansion building yan yung may mga nakaharang, may mga nakabakod na color blue. Diba? Yan. Naalala ko lang ang SM Fairview. Dati. Ganyan yan dati hinaharangan ng pader na gawa sa yero. Dahil under construction. Siyempre, mga tao lalakad. Okay, basa. The first quarter of 2023 works began for an expansion building on the left side of the mall, which was once a parking lot and a transport terminal. So left side, ito na area. Puntahan natin. Yun So ito na yung left side na tinutukoy. Left side na dati yung yan, mga papuntang Tacorong, mga Coronadal, Cotabato, mga van ang terminal na nakaparada dyan dati, tsaka parking space na rin. Okay, so tuloy natin ang pagbabasa sa litanya. Okay, so the mall which was once left side of the mall which once a parking lot and a transport terminal. It has an allotted budget of 2,389,000. Wait lang, mali, billion pala. 2,389,016,973 pesos with an proposed project area of 118,144 square meter overall expansion, 7 levels expansion building, 2 levels mall, 5 levels parking, and 2 levels Inyo. Inyo is National University yun, So
Yung ating tanong, mga katanungan kanina kung ano nga ba ang university na pagmamayari ng SM or parang subsidiary or subsidiary in the co-owner or sister company, no, nitong SMIC University, Inyo National University. Okay. So, okay, recap lang. So, 7 overall, no, ang expansion ay aabot ng 7 levels expansion building. Ano ibig sabihin nun? 7 levels expansion, 2 levels mall, 5 levels parking, and 2 levels whatever. Tapos yun na nga, 4 level parking building with EMB. Ano yung EMB? 2 level parking with mall provision and 2 level parking EMB. So yun na, talagang ginalingan, no. So ang expansion na to, yun na nga, parang may mga shopping stores na mga slots, no. So yun na nga, may nagsabi na sana daw lagyan ng mga Wendy's, Popeye, Army Navy o ano pa man ang mga wala rito sa Davao so far. Meron na pala Army Navy sa, sa SM Lanang. So yung mga Popeye na lang daw, mga ganun, mga Wendy's, ano ba mga wala rito, di ba? Marami ba? Maraming mga nasa Maynila na wala sa Davao. So lang, maganda to. Soon to rise. Yan, no? Under construction, merong crane. So 7 levels overall, no? So ibig sabihin pang 7th floor. So pasok na siya sa mid-rise building. Tapos syempre, idaamin na rin natin kung ano nga ba itong mga nakikita nating mga gusali surrounding SM City, no? Lalo na sa may likodang bahagi. Maraming mga high-rise building ho rito. High-rise means lagpas na siya sa, sa 10th floor pataas. So ito siya ay si Hotel 101. So si Hotel 101, sino nang may-ari? Tingnan natin. Yun, no? Hotel 101 Davao. Located in 5,384 square meter prime property at Eco West Drive. Yun, Eco West Drive and Ecoland Drive doon, papuntang Times West. So ito naman ay Eco West Drive. Okay. Yan siya, oh. Hindi pa siya tapos, mahagala. Ang ganda niyan. So, Hotel 101 Davao is poised to be the biggest hotel in Mindanao. Oh, ang galing. It will feature back-to-back commercial and retail shops for an upscale hospitality experience to be unveiled by 2023. Number of rooms, 519. Ilang floor? 12 story. Okay. Business and leisure hotel, 5,384 square meter ang kanyang size. Situated at the heart of the city, Target launch 2021. So, okay. Ano ibig sabihin ng Target launch? So, mai-launch sila ng 2021. So, anong petsa na? So, ngayon ay nasa 2023 na. Features and amenities. Lobby, Sky Garden. Uy, meron ng Sky Garden. Sana all. Infinity pool, fitness gym, cafe, retail shops, function rooms, helipad. Oh, ay wala na, no? Talagang pinaka-luxury 5-star hotel, no? Pinakamalaki, pinaka-luxury, pinakamagarang hotel na to sa buong Mindanao talaga. Indeed. Kasi may helipad, mahagala. Ang galing. So, minsan akyat tayo dyan. Tingnan natin, no? Pwedeng mag-check-in, pwedeng mag-tour lang. Kapag okay na siya, di ba? Pag ready for guest acceptance na siya. Cafe, retail shops, function rooms, helipad, fitness gym. What's nearby? Yan, SM City. Tapos, ito naman, di ba? Ito yon 101. Hotel 101. Wait lang, sino may-ari ng Hotel 101? Gaisano? Di ba sabi niyo yon, parang parang nabanggit niyo yon. Di ba yung meron sa Cebu sa Maxilom yung yung aking inupahan na condo doon, transient. So about the developer, balikan natin si 101. Wala lang, nadagdag lang to kumbaga insights lang. Double Dragon, ayun, so Jollibee, Double Dragon, Jollibee, mga Tankakchong. Ayun, no? About the developer, Double Dragon Properties Corporation is one of the leading property companies listed in the Philippines Stock Exchange with market capitalization of $1 billion, led by Edgar Injap G. Sia, founder of Mang Inasal. Di ba? I told you. Mang Inasal and Tony Tan Kakchong, founder of Jollibee. The company aims to complete 1.25 million square meters of leasable space by 2022. 700,000 square meters of leasable space will be coming from a rollout of 100 community. So yun mga hagala, wait lang ate. Community malls in provincial areas of the Philippines under its subsidiary City Mall. Okay, subsidiary City Mall. Okay, City Mall, Jollibee,
Chowking, yun, yung napaka-issue ngayon na Chowking, na trending, hot topics. Dito yun ha, Ecoland. Mamaya, puntahan natin mamaya. Papakita ko sa inyo yung Chowking Ecoland na yan. And magsishare ako ng kwento. Pero baka different story na yon. Anyway, so yun na nga, Injap. So yun, Injap, di ba yung harap ng SM? So ibig sabihin si SM, si Henry C, tsaka itong si siblings, at saka ito si Tan Kak Chong, si Seiya, na former owner ng ng Mang Inasal, ay parang meron silang tie up, meron silang collaboration sa kanilang mga businesses. Okay, tapos so ibig sabihin may-ari nito si Injap, Injap Leading Company. Double Dragon, Injap, Tan Kak Chong, Seiya ng Mang Inasal, Edgar Injap, Seiya. Okay, so yan yung mahagala. Okay na yun, subsidiary corporation, City Mall. City Mall, doon sa may meron City Mall sa Cotabato City, meron City Mall dito sa Davao, meron sa Tagum. Pero sa Davao ang City Mall ay siya, yan na nga, parang mix and match, parang mix ba, kumbaga mekos na. Jollibee, Chowking, Greenwich, and Mang Inasal, all in one dining area, dining experience, all in one dining experience. Okay, so we're done in Hotel 101. Dito tayo sa may One Oasis. Wait lang. Ala, gagi. Naon ko pala yon. Sorry mahagala. Bastos. Hinahanap ko yung Sana. Sorry ha, hindi ko yun intention. Anyway, so ito na nga, One Oasis. Yan ang nakalagay yung One Oasis. SM Drive West or Tulip Drive. Yan ang nakasulat Chili Park Davao and One Oasis Davao. So yan yung nakita ko nating gusali na mababa lang siya. Lang siya, mid-rise building or low-rise building lang siya actually. 1, 2, 3, 4 floor lang, so para lang siyang mall. So bilong siya sa low-rise building. Pero maganda siya, low-rise building lang talaga siya. Tapos dito naman makita natin yung Verdon Park sa malayuan. So okay na mahagala, thank you for watching siguro. Okay na tayo dito, medyo ako dun hindi ko na malayan na naka-turn on pala yung camera. So maraming salamat, sana nagustuhan nyo, So yun lang, bali SM City sa likod, SM City Davao. So main building, expansion building, tapos annex, yun. Tapos ito naman yung 101 Hotel, 101 One Night, Arabian Night, and ito yung One Oasis. Okay, so ngayon punta tayo sa may Chowking sa loob ng SM, Tapos meron akong kwento sa inyo kung ano nga ba ang trabaho ko dati sa Jollibee, di ba? Same owner lang yan, Tan Kak Chong.